hindi napigilang maluha or maging emosyonal ng ating Chinita Princess. Pero mga chika, klaruhin ko lang naging emosyonal si Kimi, napaluha si Kimi hindi dahil nalulungkot siya but dahil overwhelmed yung kanyang kasiyahan. Kanina kasi papunta dito, nilulook back ko yung na mga promos na ginawa namin. Dami pala namin pinuntahan. Na si Kimi tsaka si Paolo ay magkatabi dyan sa sasakyan na yan. Pero hindi lang sila basta-basta magkatabi mga chika kasi nagkukulitan din silang dalawa. Meron siya binahaging picture na parang si Paolo dun natutulog or nagpapahinga. Tapos bigla siyang nag-selfie mga chika, nag-selfie si Kimi. Tapos sinama niya yung natutulog na si Paolo sa tabi niya. Magandang araw mga chika. Again po ulit ang Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending mga showbiz balita. So let's have some quick Kim Pao update ngayong Miyerkules mga kachika. At ang una sa tatalakayin natin ngayon ay ang pagiging emosyonal ng ating Chinita Princess na si Kim Chiu kanina sa It's Showtime. So mga chika, actually mayroong mga bulong-bulungan na magkakaroon nga daw ng event ngayon sa It's Showtime ang Kim Pao. Kasi may mga pictures na nagkalat online sa social medias kung saan makikita natin na nag-gather, 'di ba, yung iba't ibang mga samahan ng Kim Pao community dito sa studio kanina ng It's Showtime. Ngayon may mga bali-balita, kumbaga bulong-bulungan, chismis na posible daw na si Paolo ay dumalaw sa It's Showtime dahil ngayon ay ang kaarawan ni Direk Loren. And then we all know Direk Loren is close to Kimi. Baka daw mga kachika sa It's Showtime ito magsi-celebrate ng kanyang kaarawan with Kim Pao. Pero mga kachika, unfortunately mali pala yung ine-expect natin So hindi pala dumating si Paolo, pero mga kachika, yung pagpunta ng napakadaming mga Kim Pao groups, 'di ba? Mga Kim Pao community doon, may mga teenagers, may mga middle age and even senior citizens mga kachika present kanina sa It's Showtime. And feeling ko mga kachika, sila yung nag-trigger kaya hindi napigilang maluha or maging emosyonal ng ating Chinita Princess. Pero mga chika, klaruhin ko lang naging emosyonal si Kimi, napaluha si Kimi hindi dahil nalulungkot siya but dahil overwhelmed yung kanyang kasiyahan. Kasi mga chika, very grateful siya sa suporta na ibinibigay nating lahat na Kim Pao community sa kanya. Actually kanina mga kachika, parang nagremenis nga siya habang papunta daw siya, bumabiyahe siya papunta sa It's Showtime. Tinitignan niya raw yung mga videos, pictures, parang compilation, yung mga promos or even siguro yung mga performances nila ni Paolo Abilino sa iba't ibang mga lugar. Naman yan, sana ang dasal ko lang ay maging success. Yes! Magiging successful yan. Serve yan sa kasama nilang lahat. Ka na Naiyak ako kasi sobrang nagpapasalamat ako. Tsaka kanina kasi papunta dito, nilulook back ko yung na mga promos na ginawa namin. Dami pala namin pinuntahan. Please watch our movie. I will make you disappear. Na hindi po kayo mag-disappear March 26. Kasi di ba nung nagsimula yung kick-off promotion ng My Love Will Make You Disappear, sunod-sunod na yung ginawang pagbisita ni Kimi tsaka ni Paolo sa iba't ibang lugar dito sa Luzon. And actually, di ba last week nga lang mga kachika, nasa Los Angeles sila. And then this coming weekend nga mga kachika, nasa Cebu naman sila. And that is the hometown of our Chinita Princess. Kaya nga kanina mga kachika, sa totoo lang habang naluluha si Kimi, napaisip ako kung tayo nga, di ba, na mga fans lang, talagang sobrang natutuwa tayo na makita si Kimi tsaka si Paolo na magkasama sa iba't ibang mga lugar. What more pa kaya yung nararamdaman ni Kimi, lalo na mga kachika, at siya yung nakaka-experience noon. Di ba, isipin nyo nakatayo siya sa stage with Paolo Abilino habang tinitignan yung libo-libong mga Kim Pao fans na pinapanood sila. Di ba, isipin nyo, ngayon medyo nagkakaroon na tayo ng ideya kung bakit si Kimi parang hindi nauubusan ng energy. Di ba, parang kahit na sunod-sunod yung mga performances nila, yung mga promos nila, iba't ibang lugar. Di ba nga, minsan isang araw lang pero dalawang lugar yung pinupuntahan nila. Di ba mga chika, hindi siya napapagod and then kinabukasan, papasok pa rin siya sa trabaho. Kasi mga kachika, tayo yung dahilan. Di ba, kasi gusto ni Kimi na lagi tayong mapasaya.
'Di ba? And actually, hindi lang to isolated kay Kimi, but even for Paulo. 'Di ba? Gusto ni Kimi tsaka ni Paulo na mapasaya tayo, na ma-entertain tayo, pakiligin tayong lahat. 'Di ba? Kaya sila mga chika nagtsatsaga, tinitiis nila yung pagod at puyat nila. Minsan kahit gusto nilang magpahinga pero may work sila, kailangan nilang pumunta, kailangan nilang mag-perform. Kasi mga chika, that's their way of giving back the support that they are getting from us. And for me, that's the number one reason mga kachika. Kaya tayong mga Kim Pao fans, yung mga tao, 'di ba, ay gustong-gusto silang dalawa. 'Di ba? And actually kanina rin sa 8 Showtime mga kachika, si Kimi napaiyak din siya. Kinakabahan siya, 'di ba? Sabi niya sa March 26 daw, sana hindi tayo mag-disappear. Sa totoo lang mga kachika, sa kasikatan ni Kimi ngayon, hindi na dapat siya kinakabahan na walang manonood sa pelikula nila ni Paolo Abilino eh. 'Di ba? Actually yung ibang mga artista nga, no, hindi naman sa nagkukumpara tayo. Yung ibang mga artista hindi sing level, 'di ba, ng Kim Pao yung kasikatan, pero confident sila na panonoorin yung pelikula nila. Alam niyo yun, yung tipong hindi naman sila ganung kasikat, hindi naman sila ganun kakilala, 'di ba? Same level ng Kim Pao. Pero pag nag-promote sila, parang walang kakabakabe. Parang sigurado sila na may manonood. Pero itong si Kimi mga kachika, may kaba siya. 'Di ba? Yan mga kachika yung sign of humbleness. 'Di ba? Kahit sikat siya, hindi niya iniisip na sure ball na to. Kikita na yung pelikula namin sa Takilya. Dapat hindi na ako masyadong mag-effort sa pagpopromote o pag-imbita ng mga manonood sa pelikula namin. Hindi mga kachika. Siya hanggang ngayon kahit na sobrang sikat ng Kim Pao, nasa isip niya pa rin mga kachika, baka walang manood sa kanila. Which is very impossible kasi mga kachika, nape-predict halos ng lahat na sigurado billion worth of gross earnings ang aabutin ng My Love Will Make You Disappear. So mga chika, yun yung ganap kanina sa 8 Showtime, ano? Kumbaga, hindi nga natin nakita doon si Paolo Abilino, but in some way, nakita naman natin, di ba, kung gaano ka-thankful ang ating Chinita Princess, to the point nga na hindi niya na napigilang maging emosyonal sa suportang ibinibigay nating mga Kim Pao fans sa kanilang dalawa ni Paolo. And then mga chika, another Kim Pao update naman tayo, and this is about the pictures na isinare ni Kimi sa kanyang Instagram account. Ngayon mga chika, we all know na ito ay lumipas na. Nakaraan na to dahil ito yung mga picture nung sila ay nasa LA pa ni Paolo. But I'm telling you, the kilig is still there mga chika. So ramdam na ramdam pa rin eh. So meron akong nakitang picture, ano, at nakita ko nga dito si Kimi tsaka si Paolo. Actually, ito yung nasa carpool sila eh. And I think they are on their way to Thanksgiving dinner of MIFF. Kasi mga chika, binasihan ko yung suot nilang damit dito. So dyan nga mga chika, no, makikita natin na si Kimi tsaka si Paolo ay magkatabi dyan sa sasakyan na yan. Pero hindi lang sila basta-basta magkatabi mga chika, kasi nagkukulitan din silang dalawa. Kasi expected na yan kay Kimi dahil napakakulit niyan. Lagi niyan aasarin si Paolo. So meron siya yung binahaging picture na parang si Paolo dun ay natutulog or nagpapahinga. Tapos bigla siyang nag-selfie mga chika, nag-selfie si Kimi. Tapos sinama niya yung natutulog na si Paolo sa tabi niya. Di ba mga chika? Ang kulit eh. Di ba sinabi ni Paolo, ayaw niya raw sa mga selfie, ayaw niya sa mga groupie. Pero pagkasama niya talaga si Kimi mga chika, wala siyang palag. Then meron ding ibinahagi na isang video si Kimi mga chika. I think ito na yung time na dumating na sila sa Thanksgiving event ng MIFF, kung saan naglalakad sila sa parang hallway mga kachika. At yung kasama rin ng Kim Pao dito eh yung mga same guys, same friends na kasama nila doon sa carpool. Nakakatuwa rin yung video na yan mga kachika kasi sobrang formal nung suot ni Kimi, di ba? Nakadress siya, nakagown siya. Tapos kasama niya si Paolo naglalakad. And then suddenly may nakita silang parang waiter doon mga kachika na nag-o-offer ng champagne yata yun. So ura-urada etong si Kimi ay kumuha. Inalok niya pa nga dyan si Paolo mga chika. Pero hindi uminom si Paolo. Kasi alam ko hindi talaga umiinom na si Paolo ng any kind of alcohol eh. Diba? Actually, si Jake Cuenca yung nagbahagi dyan. Sinabi niya na si Paolo daw ay hindi na umiinom ng alak.
Kaya siguro tumanggi siya mga kachika nung inalok siya dyan ni Kimi. And then aside from that mga kachika, meron din iba't iba pang mga pictures kung saan makikita rin natin ang Kim Pao kasama yung iba't iba pang mga miyembro or mga artista ng Manila International Film Festival. So meron silang picture dyan na actually tinalakay na natin ito nung nakaraang content ko with Ding Dong Dantes. And then meron din picture with Janice de Belen, Sylvia Sanchez, Miss LT, okay, kay Miss Lorla Tolentino. And then marami pang mga artista mga kachika. So nakakatuwa kasi nagkaroon din ng pagkakataon na makipag-banding si Kimi tsaka si Paolo sa mga batikang artista. 'Di ba? This is such an experience kahit na wala talaga silang participation, 'di ba, sa MIFF event na 'yan. Kasi 'di ba nag-promote lang talaga sila diyan, more on exposure lang para mai-promote yung pelikula nila. Pero yung experience mga kachika, once a lifetime lang 'yan. 'Di ba? Isipin nyo yung mga veteranong artista ng Manila International Film Festival kasama ng Kim Pao in one picture. Kaya nga definitely sobrang sulit, 'di ba, yung ginawang pagbisita ng Kim Pao sa LA. Hindi lang dahil doon sa fan meet, 'di ba, na ginawa nila sa pagpo-promote ng My Love Will Make You Disappear, pero in some way mga kachika dahil nagawa nilang makipag-bonding sa mga veteranong artista, mga premyadong celebrities ng MIFF. So syempre ang higit sa lahat diyan mga kachika ay nagkaroon sila in some way ng quality time. 'Di ba, sa eroplano, siguro nung silang dalawa lang nandoon, nagdi-date sila, naglalakad-lakad, nag-workout, 'di ba mga chika? Tsaka yung mga behind the scenes pa, behind the camera scenes na hindi natin nakita, hindi na picturean, hindi na videohan. Nagkaroon ng quality time, nagkaroon ng bonding time, nakapag-date sina Kimi tsaka si Paolo diyan sa Los Angeles. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sa ngayon ay abang-abang lang muna tayo ng mga further Kim Pao updates sa mga darating pang mga araw. 2 weeks na lang, mapapanood na natin ang My Love Will Make You Disappear March 26. Chika Patrol, signing out!